So yung mga babayan, no, nandito tayo ngayon sa may harapan ng Manila Hotel at kung saan nga po magpapile no, ang mga tatakbo ngayon election sa election 2025. Ayan, magpapile po ng COC or Certificate of Candidacy. Ayan. So at 2 p.m. yun po sa Manila Hotel, tayo po ay nagsumite ng ating Certificate of Candidacy for Senator. Wow! Congratulations! Pakita sa mga senator. Yung dito sa Ayan o, nakapag-file na. tabunan sa nililiit mo yung picture. Certificate of Candidacy. Sen, ano ba yung mga programa mo? Anong programa? Yun na lang. Isa lang. Okay, nag-file tayo. Okay. So, Aprobado. Anong sabi sa'yo? Experience, anong sabi sa'yo? experience, di ba? Una, may 7 kopya to, submit ko muna, check, papareceive, 2 table, bawal camera doon. So, binigay ko lang, formality check, maayos lahat. Tapos, punta ka doon sa likod, na kung saan ang daming mga media, merong stage. Kapag pasok ko doon, no, pupunta ka po dito for picture, tapos magsasalita ka ng agad. So, nakakakaba talaga. So, nagpa-picture tayo, nahawak-hawak yan ng ganyan. Pagkatapos, umakyat tayo ng stage. Pagkakit ng stage, meron kang 2 minutes para sabihin yung kung sino ka, 8 minutes para sa question and answer. Sa totoo lang, yung 2 minutes na nagpapakilala, doon talaga ako kinabahan. Yung hindi ko... Nanginig ka ba? Hindi, parang nami-mental block ka minsan. Hindi mo, yung mga pinlano mong sabihin, hindi mo eksaktong nasabi. Pero maayos naman. Hindi lang siya yung talagang ine-expect mo. Pero nung nagtanong na yung mga reporter, nagtanong si Sandra Aguinaldo ng GMA, may isa pang nagtanong, doon ko na nakuha yung flow, doon tayo sanay eh, pag tinatanong, kinakausap, doon ko nilatag yung mga programa. So sabi ko naman, I want to represent yung mga vloggers, content creators, at saka mga online sellers, saka mga freelancers sa Senado. Kasi syempre bukod doon, marami tayong mga iba't ibang mga stands sa iba't ibang mga issues. Pero yun ang number one. Kasi sinabi ko din doon na paniniwala ko kapag dumami yung pong mga creators, mga online sellers, yan po ay makakatulong sa pag-angat ng kabuhayan ng marami nating kababayan. Yun. So, una yung sa online sellers, gusto ko dagdag kapital, dagdag suporta, dagdag tulong sa kanila. Huwag na silang pahirapan at mas palakasin pa para mas marami pong maging online sellers, dumami yung kanilang mga negosyo. Sa mga ating mga vloggers, ganun din. More support, more training, lahat ng pwedeng isuporta, lahat ng pwedeng ibigay para po makatulong sa mga vloggers, yun po yung isusulong po natin. And pagkatapos nun, pumunta ako din sa plano ko for fake news, opisina na lalaban sa mga fake news, na imo-monitor, i-report. Tapos pagkatapos nun, ang huli kong sinabi, gusto kong maging tulay sa mga netizens. Kung ikaw man ay PDS, kung ikaw man ay loyalista, kung ikaw man ay Pink, Iskonyan, Tulfo, kung ano man, na hindi man tayo magkakapareho ng paniniwala pagdating sa politika, pwede pa rin tayo magkaroon ng respeto sa isa't isa at pagmamahal sa isa't isa dahil tayo ay mga Pilipino lahat. So, yun naman yung nakapunto ko doon. Ayan, sorry. Ano ko? Ano talaga political program mo dito? Siyempre po ako, gusto ko unahin yung sa online. Mga online sellers, mga creators, mga vloggers, mga freelancers. Yung protection po nila, yung kung paano mas mapapalakas, of course, sa internet. So yun po yung isa sa mga gusto po natin. Pero marami pa po tayong mga gustong ilatag pagdating po sa ekonomiya, paano gagawa ng mga trabaho, paano mapapaganda yung mga iba't ibang mga industriya. So ilalatag po natin yan sa mga susunod na buwan. So yun naman yung ano natin. Marami tayong mga iba't ibang stand sa mga iba't ibang issues. Sir, meron daw bang figures na sinasabi mo, dagdag capital? Meron ka bang nakikitang figures man lang? Halimbawa, yung capital ko, 5,000. Sabi mo kasi dagdag capital. Target goal mo na figures na dagdag capital? Parang ano po yan parang micro lending na kumbaga kung ano yung mga kailangan mong produkto, pwede tayo mag-extend ng credit line, pwede tayo mag-extend ng yung coordinate with the companies kung ano yung mga produkto na pwedeng utangin, pwedeng
idagdag nitong mga online sellers. Ibig sabihin, sa sabi ng plataforma na dagdag kapital, uutangin ko yung kapital. Ganun ba yun? Depende sa kung paano natin, kung paano mapapalaki yung pong negosyo ng pong mga online sellers. Walang tubo? Magkano ang tubo? Ay, detalye na po yun. Siyempre, ilalatag po natin yun sa plano. So, pero overview po, ang pinakapunto dito is yung suporta nandun po sa kanila. Mabigyan sila ng atensyon, mabigyan sila ng suporta at pagtingin na sila po ang future ng ating pagunlad at ng ating ekonomiya. Maliban sir sa mga sinasabi mo mga content creators, vloggers, businessman, online sellers, maliban doon sir, nakikita mo kaya mong gawin bilang senador pag nanalo ka dyan, lamang mo sa kanila, sa mga artista sir, anong lamang mo sa kanila? Siguro, as bilang vlogger, diretso tayo sa tao, nakakausap natin kung ano yung mga problema ng mga tao, ano yung kanilang issue sa kanilang mga lugar, ano yung mga reklamo nila, ano yung, for example, yung mga commuters, di ba? Yung mga commuters, araw-araw, kawawa naman, nakita natin, pag sa EDSA, pag so, yung mga ganong simpleng mga bagay na hanapan ng mga paraan, paano mapapadali yung kanilang pag-commute, paano yung kanilang experience sa pagbabiyahe. So, yung mga ganong klaseng problema na hindi nararamdaman ng mga ibang politiko siguro kasi hindi sila nag-MRT, hindi sila sumasakay sa bus o sa jeep. So, yun po yung gusto nating mabigyan ng atensyon at mabigyan po ng aksyon. So, lahat po ng mga everyday na problema ng mga kababayan po natin. Di ba sir sa mga senado sir, correct me if I'm wrong, ito ba yung mga gumagawa ng batas o nagpapasa ng batas? Gumagawa po at nagpapasa po ng batas, nag-aamyenda po ng batas. Syempre po, meron po tayong mga iba't ibang mga mga iba't ibang mga gusto ding ipa-amyenda at ipapasang batas, ilalatag po natin yan sa mga Halimbawa sir, magpapasa ka ng batas, ano po yun? Bakit? Ano yung nakikita mo na kulang yan? Kulang pa, napakaraming batas pero ano pang idadagdag mo sir? Ay marami po sa iba't ibang aspeto ng pero inilatag ko lang po muna ngayon yung pong suporta sa social. Patikim lang yon. Patikim pa lang yun. Grabe, Sa mga susunod na buwan po, ilalatag po natin yung mga ibang programa. Per sector Nangyari sa agrikultura, ito yung natin, yung sa mga factory workers, ito yung suporta natin. Sa entertainment industry, gusto natin palakihin. Gusto natin bigyan ng suporta, parang K-pop, K-drama, sa Korean, so ibang din po yun. So yun po yung mga iba't ibang mga sektor na bibigyan natin ng programa at bibigyan natin, mag-offer tayo ng ideas at solutions na ramdam ka agad ng pong mga tao po doon. Kasama ko lang din sir yung Quezon Order. Programa mo. Quezon Order. Kasama po yun. Siguro ang pinakamalapit dun sa mga nasabi nyo like Quezon Order, healthcare. Kasi ako ay natuto kay Yormes ko ng mga ginagawa niya pag sa Maynila. So lahat po ng mga natutunan ko doon, yung mga housing, yung mga hospital, yung mga lahat po ng natutunan natin, try po nating igawin sa iba't ibang parte ng bansa. Okay. Yung mga kababayan natin, Senator, na nakatira lamang sa bangketa, anong action natin dyan? Tayo ay nakapun. Mahirap talaga yan. Yung mga homelessness at yung mga mabahay po talaga solusyon. Pero siyempre matrabaho yan at paano yan. Kailangan po niya ng malaliman na solusyon. Pero ang pinaka ano talaga is trabaho trabaho dito, trabaho sa probinsya. Marami sa mga natutulog sa kalsada, mga taga-probinsya kasi ayaw nilang umuwi kasi siguro walang pagkakakitaan. Mabigyan po ng mga pagkakakitaan sa probinsya, mga factories, mga pwede nilang maging trabaho, hindi nila kailangan makapagsisikan dito sa Manila.